Kasi doon kasi mga kaswisi, hindi mo lubos akalain na ganito pala, ganun pala. Yan. Hi mga kaswisi! So nagbabalik po ako ulit sa aking YouTube channel. Ayan. So nandito na naman tayo sa ating episode for today. Ayan. So bago lahat mga kaswisi, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, so please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So napakalamig ngayon, no, mga kaswisi na mo, naka-jacket na ako. Ang lamig talaga. Para ako nanghihina kasi hindi isa na yung katawan ko sa sa malamig. Pero sabi nga nila pag nasa Hong Kong ka na nga daw, talagang mararanasan natin to yung mga ganitong klase ng klima o panahon doon, no. So kailangan pag-practicein na natin, no, hanggang sa makarating na tayo doon. Yan. So pag-uusapan natin ngayon mga kaswisi, ano nga ba yung mga klase ng mga bahay ng ating mga employer sa Malaysia, no? Kung saan dati ako nagtrabaho doon way back 2020, no? So ang lahat ng sasabihin ko dito mga kaswisi ay based yun sa experience ko, no? Nung ako yung nakapagtrabaho na doon, tapos i-share ko lang sa inyo yung ano ba yung mga klase ng mga bahay doon. Yan. Kasi doon kasi mga kaswisi, hindi mo lubos akalain na ganito pala, ganun pala. Yan. So na-experience ko mga kaswisi, yung bahay doon is condo. Ang maganda lang sa condo na napuntahan ko doon sa Malaysia, no, meron kasing maid's room, no, kung saan pwede tayo doon, lahat ng gamit natin nandoon. Although hindi naman katulad ng ganito malaki, hindi katulad ng ganito sa atin na malaki or sakto lang, pero doon kasi medyo maliit. Medyo maliit kasi yun dahil nga siyempre katulong nga tayo, di ba? Parang nakalaan lang yung space na maliit na yun para sa atin. Yan. Yun. Tapos pagdating mo doon, meron kang sariling hanger, higaan, yung napag-iwanan ng nauna sa'yo, yun. So, makukontinuous mo siyang gamitin yung mga toiletries na yun. Kasi nga, libre nga sa atin yung toiletries, diba? Yun. Yung yung square meter niya, parang nasa 1,000 square meter. Yung condo na yun, napakalaki. Ang laki-laki talaga. Tapos ang kwarto niya nasa tatlong kwarto, 2 CR. Ay 4 na kwarto kasi kasama yung katulong. So 4 na kwarto, 2 ang CR. Yung isa nasa loob ng master's bedroom. Siyempre, alam mo naman, pagka master's bedroom, malalaki talaga yan. Include na yung, or kasama na yung CR, mga kaswisi, no? Yun. Tapos yung mga kwarto, mga saktuhan lang ang size. Yun. Siyempre, palibasa kasi yung unang employer ko, yun nga yung Chinese. Yun yung bahay niya. Nagre-rental siya doon. Ang alam kong upa niya doon is around 4,000 monthly. Yun. Medyo may kamahalan sa kanila, pero sa atin, pag kinonvert yun, mas malaki. Yun. 4,000, mga ganyan. Medyo exclusive yung hotel na, yung condominium na napuntahan ko. Medyo exclusive siya. At may mga playground, may swimming pool. Yun. Dalawa yung swimming pool doon actually. Dalawang yung swimming pool doon. Tapos, iikutan mo ng ng sasakyan. Kasi maraming parkingan yun. Sa bawat building, kasi 4 na building yun. 4 o 5 building, di ko na matandaan. Sa mga building na yun, mga kaswisi, merong
Meron mga parking lot. Tapos, may elevator, may escalator, yan, may paakyat. Yun. Gusto makarating ka na ng ano. So, usually, ang routine ko doon sa umaga, bababa ka, ihatid mo yung bata kasi nga may susundo sa kanyang service kung saan yung mismong teacher niya ang magsusundo sa kanya. Tapos, hatid na niya. Tapos, ibabalik niya rin. Yan. Mga before 4 o'clock, nandun na yun sa condo. Sa baba. So, kailangan mga around 3:45, ganyan, bababa ka na. Kasi monitor ako ng amo ko dahil gawa ng ang mga Chinese, mga walang tiwala yan eh. So, naglagay siya ng maraming CCTV doon. Yan. Namomonitor niya. Ngayon, kapag alam niyang bababa na ako, kasi siyempre dala-dala ko yung phone nila kasi natawagan ako niyan na huwag ka nang bumaba, ganyan, diyan ka lang, balik ka na, maglinis ka na lang, ganyan. So, syempre, ayoko namang galawin yung mga pagkain nila dahil, may mga nababasa kasi ako na ganun yung nila. So, yun. Gusto naghintay na lang ako. Yun. Ganun ang ginagawa niya minsan. Susunduin niya yung anak niya, tapos kakain sila sa labas. Pero kinaganda lang sa amo ko na yun, nagte-take out yun para sa akin. Bawa, hindi nila naubos. Mag-order yan ng marami. Tapos pag hindi yan naubos, dadalhin niya, tapos ibibigay niya yun lahat sa akin. Yun naman yung kinaganda nung na yan. Yun. So, syempre, dahil sa pandemic, ng mga panahon na yun, so, binalik niya ako, no, sa agency kung saan, tinatanong ako kung uuwi ba ako ng Pilipinas o hindi. So, syempre, napili ko ay hindi. I choose na magstay at magtrabaho pa dahil kulang yung aking salary na naipon kasi lahat yun napadala ko na sa Pinas. Gawa ng itong amo ko kasi ayaw niya nang naghahawak ako ng pera. Ayaw ko kung bakit, ganyan. Ang gusto niya, pagka lahat ng sweldo mo ipapadala sa Pinas. Wala ka na itatabi sa sarili mo. Yun. So, ganun yung ko noon, na-experience ko. Pero nung nandito na ako sa amo kong Indiano, mga kaswisi, ang laki ng bahay. Bungalow yung bahay. Tapos parang pakiwari ko, parang kalahati ng hektarya yung bahay. Sa sobrang laki. May swimming pool, malaki yung garden kasi paikot yun. Tapos yung parkingan ng sasakyan o garage, ganyan. Garahe, ganyan. Ang laki. Kaya ng 4 na sasakyan o 5 sasakyan, depende. Pero syempre, kailangan may magparayat, mag-iwan sa labas kasi ngayon dadaanan, ganyan. Yung iikutan, ganyan. Tapos up and down. Ang daming kwarto, ang dami ding CR. Napakadami. Tapos yung motif ng bahay nila ay parang nasa Turkey, Persian, ganyan. Kasi nga Indiano nga sila, 'di ba? Parang may pagka-similarity yung motif, ganyan. Malalaki yung kwarto, malalaki yung kahit sa maid's room nila, napakalaki. Masasabi kong doble dun sa inanuhan ko. May sarili kong CR. Kaya yun. So yun, naging okay naman ang ko doon kasi may sarili akong CR, kaya kong maglagay ng mga kung ano-ano doon kasi yun yung nila. Yun. Pakalaki. Ayan. So, kung gusto niyo makita yung bahay na yun, so ilalagay ko na lang yung link, mga kaswisi, no? Kasi para makita ninyo kung gaano kalaki. Yun nga lang, doon sa nauna kong amo, hindi ko na nabidyoan kasi nga ayaw niya nang nagsiselfone. Yun. Ayaw niya ng kaya yung cellphone ko nakatago. Yan. Ang gusto niya mangyari, yung cellphone nila, ang gagamitin ko. Siyempre, para monitor nila kung yung ginagawa mo. Which is hindi rin yung maganda. So, yun lang.
So, I hope na nagkaroon kayo ng tips and ideas pa rin, no? Dito sa aking episode for today. Kung saan nakapagtrabaho ko doon at yun yung na-encounter ko. Yan. So, based yun sa experience ko. Yan. Siyempre, pagka nasa Malaysia ka na, hindi naman pare-pareho. Pero mostly, ang mga bahay doon malalaki. Kahit na one straight lang, malaki yun. Kung nakatagpo ka ng employer na Muslim o mga Malays, malalaki bahay nun. Meron din naman mga saktuhan lang. Pero most of the time, pagka mga Muslim, ganyan, malalaki yung bahay, maraming sasakyan. Mga Chinese, ganun din. Pagka may kaya, mayaman, ganyan. Malalaki yung niyan. Malalaki mga bahay nila. Kasi doon sa subdivision na napuntahan ko, mga saktuhan lang sila. At saka talagang masasabi mong malalaki talaga kasi nga mayayaman. Yun. Meron din naman mga townhouse na saktuhan siya pero matataas naman hanggang third floor. Pero malaki din. Marami din kwarto, ganyan. Meron din naman 2-story na townhouse din, malalaki din. Mga ilang kwarto din yun, ganyan. Pero malalaki. Yun. So, depende sa bansang, hindi. Depende sa employer na mapupuntahan mo. Ang mahalaga lang doon mga kaswisi, hindi ka sinasaktan, hindi ka ginugutom. As long na kaya mo magtrabaho, kung dalawa kayo o mag-isa ka lang, kayanin mo kasi kung ako nga nakaya ko ikaw pa kaya. Kaya yun, so hanggang dito na lang ako mga kaswisi. Bye!